Naniniwala ka bang posible mong kitain sa loob ng 30 araw ang halaga ng kita na normally ay aabutin ka ng 12 buwan para makuha? Karamihan sa mga tao ay sasabihin hindi. Magtatawa sila, magdududa, o maiisip na isa itong uri ng panlilinlang. Ngunit hayaan mong ikwento ko sa iyo eksakto ito ang nangyari sa akin. Hindi ako isang espesyal na kaso. At kung makikinig ka ng mabuti sa mga sasabihin ko ngayon, maaari mo ring mangyari ito sa iyong buhay. Noong unang panahon, kumikita lamang ako ng $4,000 kada taon. At may utang pa akong 6,000. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Magtrabaho ng magtrabaho, at kahit ganun, nasa utang pa rin. Para akong nalunod at iniisip ko noon na normal lang ang ganun. Hanggang dumating ang isang araw na may isang tao na nagbigay sa akin ng isang libro at sinabi, "Bob, kung susundin mo ang eksaktong nasa librong ito, makakamtan mo ang lahat ng gusto mo." Ang lahat ng gusto ko noon ay pera. Iniisip ko na kung may pera ako, mawawala ang lahat ng problema ko. At alam mo ba? Sa loob ng mas mababa sa isang taon, kumikita na ako ng $15,000 kada buwan. Mula sa $4,000 bawat taon, naging $15,000 kada buwan. Hindi ito nangyari dahil sa magic. Nangyari ito dahil sa tamang pag-isip. Nangyari ito dahil sa isang pamamaraan. Ngayon makinig ka ng mabuti. Kung nangyari ito sa akin, isang batang 26 na taon na may 2 buwan lang na pagtatapos sa high school at walang karanasan sa negosyo, maaari din itong mangyari sa iyo. Noong mga panahong iyon, iniisip ko na ang tanging daan patungo sa tagumpay ay ang magtrabaho ng husto. Gising ako ng maaga, isinusuot ang uniforme ng bombero at haharapin ang mga shift na tila walang katapusan. Palitan ang oras ko ng isang tiyak na sahod, na halos sakto lang para sa mga bayarin at may mga pagkakataong may butas pa sa dulo ng buwan. May mga araw na pagkatapos ng duty ko, sobrang pagod na hindi ko na kayang mag-isip ng iba pang posibilidad sa buhay. Iniisip ko na kung magsusumikap ako ng higit, magpapakita rin sa iba at darating ang pera. Ngunit hindi ito nangyari. Lumipas ang mga araw at ang bank account ko ay nanatiling walang laman. Naranasan mo na ba ito? Yung parang nakasakay ka sa isang gulong na umiikot at kahit anong takbo mo, hindi ka makaalis. Yung pakiramdam na ibinibigay mo ang lahat, ngunit hindi mo makita ang progreso. Yung pakiramdam na nawawala na ang buhay mo, habang pilit na sinusubukang mag-survive. Ang katotohanan ay karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa ganitong cycle. At ang dahilan ay simple, tinuruan tayo na maniwala na ang pera ay nagmumula sa pisikal na pagsusumikap. Na ang tagumpay ay gantimpala sa pagtatrabaho hanggang sa hindi na makaya. Ngunit natutunan ko na ito ay isang kasinungalingan. Ang mga pinakamatagumpay na tao sa mundo ay hindi mas masipag kaysa sayo. Madalas, mas konti pa nga ang kanilang trabaho. Ang kaibahan ay nasa kanilang paraan ng pag-isip. Nalaman nila na may hangganan ang pisikal na pagsusumikap. Ngunit ang isipan ng isipan ay walang hanggan. Ang problema ng tradisyonal na modelo ay pinipilit ka nitong palitan ang oras para sa pera. At ito ay isang masamang negosyo. Dahil ang oras ang pinakamahalagang yaman mo. Maaari kang mawalan ng pera at makuha muli ito. Ngunit ang nawalang oras ay hindi na babalik. At kapag itinaya mo ang iyong kita sa oras, nililimitahan mo ang sarili mo. Dahil ang oras na mayroon ka ay may hangganan. At kapag natapos na ang oras, humihinto ang kita. Ngayon, mag-isip ka sandali, ilang tao ang kilala mo na ginugol ang buong buhay sa ganitong sistema. Gigising ng maaga, makikipagsabayan sa traffic, magtatrabaho buong araw, babalik sa bahay na sobrang pagod na wala nang natirang lakas para sa sarili, pamilya, o mga pangarap. At inuulit ito araw-araw. At araw-araw pa. Hindi sila nabubuhay. Sila ay nagsusurvive lang. Parang nakalutang sa dagat, halos lumubog, na parang kinakapos sa paghinga. At bakit nangyayari ito? Dahil tinuruan tayo mula pa sa bata tayo na ito ang tamang daan. Sinabi sa atin na kailangan nating mag-aral, maghanap ng magandang trabaho, magtrabaho ng mabuti, magtipid ng bawat sentimo, at magdasal na magkaroon ng maayos na pagreretiro. Ngunit walang nagturo sa atin kung paano kumita ng pera. Walang nagsabi na may ibang daan. Hindi ako tinuruan ng paaralan kung paano yumaman. Tinuruan nila akong maging isang mabuting empleyado. Sundin ang mga utos. Magtapos ng mga deadline. Ngunit hindi nila ako tinuruan tungkol sa kalayaan sa pananalapi. At wala silang itinuro na ganito sa kahit sino.
Maaari kang magtagal ng maraming taon sa isang kilalang unibersidad, makakuha ng mga mamahaling diploma, matutong magpatakbo ng milyon-milyong negosyong kumpanya, at hindi pa rin malaman kung paano magtayo ng yaman para sa iyong sarili. Dahil hindi ang sistema ng edukasyon ay ginawa upang magturo ng kalayaan. Ito ay ginawa upang magturo ng pagiging manggagawa. At dito papasok ang pangunahing punto. Ang unang malaking pagkakamali ay ang pag-isip na ang pisikal na pagsisikap ay magdadala sa iyo sa kalayaan. Hindi ito totoo. Ang mental na pagsisikap ang nagtatayo ng kayamanan. Ito ang nagkakaiba sa mga tao na namumuhay mula sa passive income at sa mga namumuhay mula sa sweldo. Ang mga nakakaintindi nito, nagsisimula ng makita ang laro sa ibang paraan. Ngunit alam ko, baka may pagdududa ka ngayon sa iyong isipan, Bob, paano kung wala akong edukasyon? Paano kung hindi ako magaling sa mga numero? Paano kung wala akong espesyal na talento? At ang sagot ko sa iyo, hindi mo kailangan maging henyo. Kailangan mo lang maging handa na mag-isip ng iba. Kailangan mong tanungin ang lahat ng itinuro sa iyo. Kailangan mong lumabas mula sa agos na humihila sa karamihan ng mga tao pababa at magpadyak patungo sa kabilang direksyon. Sasabihin sa iyo ng tradisyonal na sistema na ito ay delikado. Tatawagin nila itong panganib. Ngunit alam mo ba kung ano talaga ang delikado? Ang mabuhay ng buong buhay na hindi masaya, pagod, na walang nakikitang pagbabago. Gusto mo ba talagang magpatuloy ng ganito? Gusto mo bang balikan ang nakaraan pagkatapos ng 20 taon at mapagtanto na hindi ka namuhay, kundi nabuhay lang? Ngayon, isiping mabuti kung paano magiging iyong buhay kung ang pera ay hindi na patuloy na magiging isang alalahanin. Isipin mong magising ng walang alarm clock, piliin ang iyong mga oras, gawin ang mga bagay na mahal mo, tulungan ang mga nangangailangan, maglakbay kung saan mo gustong pumunta nang hindi nag-aalala sa mga bayaring hindi pa nababayaran. Hindi ito isang hindi matutupad na pangarap. Ito ay totoo. Ngunit tanging sa mga may tapang na baguhin ang paraan ng pag-isip. Alam mo, noong nagsimula akong mag-aral ng Think and Grow Rich ni Napoleon Hill, ako ay lubhang naghihirap. Ngunit sa librong iyon, natutunan ko na ang pera ay isang epekto, hindi isang sanhi. Isa itong resulta ng mental na panginginig na pinapalakas mo araw-araw. At ang panginginig na ito ay hindi nagmumula sa pisikal na pagod. Nagmumula ito sa imahe ng iyong sarili, sa iyong halaga, sa iyong paniniwala sa kung ano ang posible. Ngayon, napatunayan ng neuroscience ang aming mga sinabi noong dekada, hindi kayang paghiwalayin ng utak kung ano ang totoo mula sa mga bagay na matinding iniisip. Kapag ikaw ay nag-visualize ng bagong realidad na may kasamang emosyon at pare-pareho, nagsisimula ang iyong utak na maghanap ng mga paraan upang maging posible ito. Nagsisimula kang makita ang mga oportunidad na dati-rati ay mga hadlang lang sa iyong mga mata. Nagsisimula kang kumilos ng may tiwala, kumonekta sa mga tamang tao, gumawa ng mas magagandang desisyon. Napansin mo na ba kung paano ang mga taong naniniwala sa kanilang sarili ay tila nag-akit ng mga magagandang bagay? At kung paano ang mga taong laging nagrereklamo ay nag-akit ng mas maraming problema. Hindi ito coincidence. Ito ay panginginig. Ito ay mental na frequency. At ito ang nagkakaiba sa mga kumikita sa loob ng isang buwan ng kita na ang iba ay nangangailangan ng isang taon para ipunin. Ngunit kailangan mong gumawa ng desisyon. Ngayon na. Dahil kung patuloy kang mag-isip ng katulad ng iyong iniisip dati, patuloy mong aanihin ang parehong resulta. Ang pagbabago ay nagsisimula kapag tumigil ka na sa pagsasabi ng hindi kaya, at nagsimulang magtanong ng paano ko kaya. At ang tanong na ito, kaibigan ko, ang tanong na ito ay magbabago ng lahat. Magsimula ka ngayon. Hindi bukas. Ngayon. At huwag mag-alala kung mukhang mahirap ito sa simula. Laging mahirap ang simula. Pero kung magtatanim ka ng unang hakbang, ang susunod ay susunod na rin. At kapag hindi mo inaasahan, mamumuhay ka na sa isang bagay na akala mo noon ay imposible. Kaya tanungin kita, handa ka na bang itigil ang pagpapalit ng iyong oras para sa mga pirasong tinapay? O magpapatuloy ka ba sa pakikibaka laban sa oras naghihintay ng milagro na hindi dumating? May isang batas na namumuno sa buong universo, at ito rin ay namumuno sa halaga ng iyong kinikita. Ito ang batas ng kompensasyon. Nang naunawaan ko ito, nagbago ang lahat para sa akin. Sinasabi ng batas na ito na ang perang matatanggap mo ay magiging katumbas ng 3 salik, ang pangangailangan ng iyong ginagawa, ang iyong kakayahan na gawin ito, at kung gaano kahirap kapalitan.
Ang karamihan ng mga tao ay nasa isang larangan na may pangangailangan. Kaya ang unang punto ay madalas nang natutugunan. Pero ang pangalawa at pangatlo ang siyang nagtatakda kung sino ang magtatagumpay at sino ang mananatili sa lugar. Pinapino mo ba ang iyong ginagawa? Namumukod tangi ka ba? Nagiging bihirang tao ka ba? Dahil kung mas mahirap kang palitan, mas mataas ang halaga ng iyong tinatanggap. Isa ito sa mga pinakamahirap na katotohanan na kailangan kong tanggapin. Matagal ko nang pinagsikapan, marami, pero mali ang paraan ng aking pagsisikap. Sinubukan kong maging mas mabilis, mas naroroon, mas masunurin. Pero hindi ko tinangka na maging mas mahusay. At kapag hindi ka nagiging mas mahusay, nagiging karaniwan ka. At ang karaniwan ay madaling mapapalitan. Ngunit kapag nagpasya kang maging bihasa sa iyong ginagawa, kapag nagbigay ka ng higit pa kaysa sa inaasahan, kapag nag-invest ka sa iyong sarili araw-araw nagiging mahalaga ka. Naalala ko ang isang batang lalaki na lumapit sa akin at nagsabi na hindi niya maintindihan kung bakit mababa ang kanyang kinikita. Nagtatrabaho siya sa disenyo, magaling siya sa ginagawa niya, ngunit hindi siya namumukod tangi. Tanong ko, nag-aral ka ba araw-araw? Sinusubaybayan mo ba ang mga trend? Pinapabuti mo ba ang iyong komunikasyon? Nagbibigay ka ba ng isang bagay na tanging ikaw lang ang may ganito? Tahimik siya. At doon niya naintindihan, hindi sapat na marunong kang gumawa, kailangan mong gawin ito ng may kahusayan at personalidad. Gusto ng mga tao na mabigyan ng mataas na sahod, pero takot silang ipagmalaki ang kanilang halaga. Naranasan ko rin ito. Naalala ko na minsan, isang ginang ang lumapit sa akin pagkatapos ng isang seminar. Siya ay emosyonal at nagsabi, iniligtas mo ang buhay ko ngayon. At inabot sa akin ang isang sobre na may simbolikong halaga, ngunit puno ng kahulugan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang halaga na ibinibigay natin ay higit pa sa pera. Ngunit ang pera, kapag naintindihan ng tama, ay ang natural na kabayaran para sa epekto na dulot natin. At tingnan mo, hindi ito isang maganda lamang na teorya. May mga siyentipikong pag-aaral na nagsusustento nito. Ang mga pananaliksik mula sa Unibersidad ng Michigan ay nagpakita na ang mga profesional na patuloy na nag-invest sa kanilang sariling pag-unlad ay may mas mataas na pagkakataon na makamit ang sahod na higit sa karaniwan at mas mataas na antas ng kasiyahan sa kanilang trabaho at personal na buhay. Ibig sabihin, habang lumalaki ka, ang iyong realidad ay lumalago din kasama mo. Kaya kung nararamdaman mong hindi ka kinikilala, na mas mababa ang iyong kinikita kaysa sa iyong nararapat, tanungin kita ng mahinahon ngunit matatag, nagiging mas mahusay ka ba? Ginagawa mo ba ang kinakailangan para maging bihirang tao? Dahil hindi sapat na gusto mo ng higit pa. Kailangan mong maging higit pa. At kapag ginawa mo ito ang universo ay magbabayad. Palaging magbabayad. Nang matutunan kong may mga tao na kumikita ng pera habang natutulog, inamin kong nagduda ako. Galing ako sa isang realidad kung saan bawat sentimo ay kinakailangan makuha sa pamamagitan ng pisikal na pagsisikap, pawis, at matinding oras ng trabaho. Ang ideya na ang isang tao ay magigising na mas mayaman kaysa nung natulog siya ay halos parang immoral. Ngunit nang magdesisyon akong magsaliksik, napansin ko na mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng isang trabaho at pagkakaroon ng maraming pinagkukunan ng kita. At ang pagkakaibang iyon ay nagbabago ng lahat. Akala ng karamihan na ibig sabihin nito ay magkaroon ng maraming trabaho. Magtrabaho ng doble, magpalit ng mga shift. Ngunit ang mga iyon ay simpleng pagod na pinarami. Ang aking natuklasan, at nais kong maintindihan mo, ay ang maraming pinagkukunan ng kita ay nangangahulugang iba't ibang mga daluyan kung saan pumapasok ang pera, kahit na wala ka roon palagi. Mga sistema, produkto, pamumuhunan, mga digital na ari-arian. Ito ay mga paraan upang patuloy na magtrabaho ang pera, kahit na hindi ka naroroon. Ngayon, higit pa kaysa kailanman, ito ay posible. Pinayagan ng teknolohiya na ang kahit sinuman, saan man sila naroroon, ay maaaring magbenta, magturo, lumikha, at kumonekta sa buong mundo. Maaari mong gawing kita ang kaalaman, lumikha ng isang digital na produkto, mag-invest, magpaupa, sumali sa mga platform. Ang mga opsyon ay nasa paligid lang. At ang pinakamaganda sa lahat ay hindi mo kailangang magsimula ng malaki. Kailangan mong magsimula. Ganito ang nangyari sa akin. Sinubukan ko, nagkamali, nagtagumpay. At hindi ko namamalayan, nagsimula na akong mag-apply ng tinatawag kong estratehiya ng 3, ang pangatlong paraan ng pagkita. Ang pinakamalakas sa lahat.
Ang isa ay pagpapalit ng oras para sa pera, tulad ng ginagawa ng karamihan. Ang dalawa ay ang pamumuhunan ng pera upang makakuha ng higit pa, na kaunti lang ang nakagagawa nito ng epektibo. Ngunit ang tatlo ay lumikha ng mga pinagkukunan na kayang magsustento ng mag-isa. At ito ang nagpapalaya sa isang tao. Nakilala ko ang isang batang babae na nagsimula ng halos wala, nagbebenta bilang isang affiliate. Sa hindi matagal na panahon, nakalikha siya ng sariling kurso, pagkatapos ay mga konsultasyon. Pagkatapos ng 2 taon, mayroon na siyang 5 pinagkukunan ng kita. Kumikita siya habang naglalakbay, habang natutulog, habang nabubuhay. At lahat ng ito ay dahil naintindihan niyang hindi nakasalalay sa oras na ginugol ang halaga, kundi sa epekto na nalikha. Pati na rin, ipinakita ng mga pag-aaral mula sa Universidad ng Cambridge na ang mga taong nag-diversify ng kanilang mga pinagkukunan ng kita ay mas kaunti ang stress, mas malaya, at may mas mataas na pakiramdam ng layunin. Dahil hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa mas maginhawang buhay, mas may seguridad, at mas malayang pamumuhay. At kung nakarating ka na rito, magbibigay ako sa iyo ng isang hamon. Sa loob ng susunod na 7 araw, isulat ang lahat ng ideya mo sa mga paraan upang magkaroon ng karagdagang kita. Huwag muna itong suriin, isulat lang. Pagkatapos, piliin ang isa at gawin ang unang hakbang. Hindi mo kailangang magtagumpay agad. Kailangan mo lang kumilos. Dahil ang aksyon ang nagbubukas ng mga pinto na hindi kayang buksan ng pag-iisip lamang. At kapag tumingin ka sa likod, makikita mong nagsimula lahat ito sa isang simpleng desisyon. Ang magtayo ng higit sa isang landas. Dahil talagang posible na kumita sa loob ng 1 buwan ng kasing halaga ng kinikita mo sa 1 buong taon, basta tumigil ka na sa pag-asa na umasa sa isang landas lang. Ang tren ng kalayaan ay may iba't ibang ruta. Pumili ka ng sumakay. Ang unang malaking pagbabago na kailangan mong gawin ay hindi na sa iyong bank account, kundi na sa iyong isipan. Maaaring mukhang kakaiba itong pakinggan, lalo na kung ikaw ay may mga alalahanin tungkol sa mga utang, mga hindi na bayarang bayarin, o isang sahod na hindi sapat para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Ngunit maniwala ka sa sinasabi ko, madali lang baguhin ang mga numero, ang tunay na hamon ay ang baguhin ang iyong mental na pattern. At dito nagsisimula ang lahat. Noong nagsimula akong kumita ng mabuti, may nararamdaman pa akong takot. Isang takot na tahimik, nakatago. Takot na mawalan, takot na maging mahirap muli, takot na baka pansamantala lang ang lahat. Pakiramdam ko ako ay isang tao na nakapasok sa isang kastilyo, ngunit anumang oras ay matutuklasan at ibabalik sa kalsada. Ang takot na yon, ang pakiramdam ng hindi pagiging karapat-dapat, ay ang resulta ng isang bagay na napakasimple. Nakikita ko pa rin ang aking sarili bilang mahirap. Ang aking sariling imahe ay hindi umaabot sa mga resulta na nagsisimula kong makamtan. At ito ang nangyayari sa karamihan ng mga tao. Sila'y sumusubok baguhin ang buhay mula sa labas, ngunit sa loob ay nananatili silang nakakabit sa mga luma at hindi nakapakipakinabang na mga pag-ugali. Patuloy nilang nararamdaman na sila'y maliit, hindi tiwala sa sarili, at hindi karapat-dapat. Patuloy nilang inuusal ang mga katagang tulad ng hindi ito para sa akin, hindi ako magaling sa pera, pangit ang swerte ko, walang natitira para sa akin. At ang universo ito ay tumutugon sa eksaktong enerhiya na iyong ipinapadala. Hindi ito tumutugon sa mga sinasabi mong nais mo. Tumutugon ito sa iyong tunay na paniniwala. Kaya nga, maraming mananalo sa loto ang bumabalik sa kahirapan sa loob ng ilang taon. Nanalo sila sa pera, ngunit hindi nila binago ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi nila itinaas ang kanilang panloob na imahe. Dumating ang pera ngunit ang isip nila ay patuloy na nakatuon sa kakulangan. At anong nangyari? Ang panlabas na realidad ay nahuhubog ng panloob na realidad. Palagi. Ngayon, pakinggan mo ito, hindi mo inaakit ang iyong mga nais. Inaakit mo ang iyong kung ano ka. Ang pangungusap na ito ay maaaring magmukhang mahirap, ngunit dala nito ang isa sa pinakamakapangyarihang katotohanan sa buhay. Kung nais mong magkaroon ng mas maraming pera, kailangan mong maging isang tao na mayroong enerhiya ng kayamanan. Isang tao na komportable sa kasaganaan. Isang tao na nararamdaman na siya'y karapat-dapat. Isang tao na may mga kaisipan na kaakibat ng kasaganaan. At nangangailangan ito ng reprogramming. Ngunit paano ko gagawin yon, Bob? Paano ko mababago ang aking mental na pagprograma kung ang lahat ng aking naranasan hanggang ngayon ay kakulangan?
Nagsisimula ka sa pag-unawa na ang lahat ng naroroon sa iyong isipan ay ipinasok sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkilos. Walang ipinanganak na iniisip na ang pera ay marumi, mahirap o kulang. Ito'y tinuturo. Paulit-ulit na sinasabi sa bahay, sa paaralan, sa telebisyon, sa relihiyon. Naririnig mo ang mga salitang tulad ng ang pera ay hindi nagdudulot ng kaligayahan, lahat ng mayaman ay ganid, kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mong maghirap. At ang mga ideyang ito ay nagiging mga paniniwala. At ang mga paniniwala ay nagiging realidad. Kaya't kung ikaw ay pinalaki sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga mensahe, maaari lamang itong baguhin gamit ang parehong paraan, paulit-ulit na pagkilos. Sa pamamagitan ng mga bagong salita, mga bagong imahe, at mga bagong emosyonal na karanasan. Kailangan mong punuin ang iyong isipan ng mga kaisipan ng kasaganaan. Kailangan mong isalarawan araw-araw ang buhay na nais mong maranasan. Kailangan mong makita ang iyong sarili na nandoon, nabubuhay na, at natamo na ang iyong mga pangarap. At kailangan mong gawin ito ng may lakas, may katotohanan, at may damdamin. Pinatutunayan na ito ng agham. Ang mga pag-aaral sa neuroplasticity ay nagpapakita na ang utak ay may kakayahang lumikha ng mga bagong koneksyon sa anumang yugto ng buhay. At ang mga koneksyong ito ay lalakas habang paulit-ulit mong inuukit ang isang pattern. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong kasaganaan sa iyong isipan, nararamdaman mo ang pasasalamat bago pa man ito dumating, at inuulit ang mga makapangyarihang pahayag literal mong binubuo ang isang bagong utak. Lumilikha ka ng bagong pagkakakilanlan. Isang bagong enerhiya. At ang bagong enerhiya na ito ang magdadala sa iyo sa tamang direksyon ng daloy. Sinabi ni Napoleon Hill na mayroong isang hindi nakikitang agos. Sa isang gilid, ito ay humihila pataas, patungo sa yaman, patungo sa pagpapalawak, patungo sa katuparan. Sa kabilang gilid, ito ay humihila pababa, patungo sa limitasyon, patungo sa takot, patungo sa kakulangan. Ang tanging bagay na nagdidikta kung anong gilid ka naroroon ay ang iyong estado ng pag-isip. Ang iyong mga emosyon. Ang iyong mga paniniwala. Ang iyong mga nakagawiang pag-isip. Kung ikaw ay laging nag-aalala, balisa, at may galit mahuhulaan mo kung anong gilid ng agos ang iyong kinalalagyan. Ngunit kung ikaw ay nagtataguyod ng pasasalamat, pananampalataya, at sigla ikaw ay tumatahak patungo sa yaman. Nais kong ibahagi ang isang kwento na maaaring magpabago sa iyong pananaw. Noong simula ng aking paglalakbay, ako'y inanyayahan na magsalita sa isang kumpanya. Isang kamangha-manghang pagkakataon, ngunit halos tinanggihan ko. Bakit? Dahil ang kumpanya ay may mataas na kalakaran. Ang mga tao sa loob ay kumikita ng mas malaki kaysa sa akin. At sinabi ko sa aking sarili, sino ako para magturo sa kanila? Ngunit may isang bagay sa loob ko ang nagsabi, gawin mo pa rin. Pumunta ako. Kabado, pero pumunta ako. Habang nagsasalita, isang executive ang tumanggi at tumayo. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabi, inilarawan mo ang nararamdaman ko sa loob ng mga taon at hindi ko ito kayang ipaliwanag. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang meron siya. Ako ay nagpapakita ng katotohanan. At ang katotohanan ay nakakakonekta. Nangyari iyon na nagkaroon ako ng pag-unawa, kapag binago mo ang iyong isipan, binabago mo ang lahat ng bagay sa paligid mo. Ngayon, hayaan mo akong magtanong ng isang simpleng ngunit malalim na tanong, talagang naniniwala ka ba na karapat-dapat kang kumita ng malaking pera? Karapat-dapat kang mamuhay ng maayos, maglakbay, kumain ng anumang nais, tumira kung saan mo nais, tulungan ang mga mahal mo sa buhay, at mabuhay ng magaan. Kung ang sagot mo ay hindi isang if na buo, ibig sabihin, ikaw ay patuloy na nag-vibrate ng kakulangan. At hindi ito para sisihin ka. Ito ay para gisingin ka. Dahil ang pagbabago ng iyong frequency ay nakasalalay lamang sa iyo. Hindi mo kailangan ng pahintulot. Hindi mo kailangan ng sinuman na magsabi sa iyo na kaya mo. Kailangan mo lang magdesisyon. Magdesisyon na simula ngayon, titigil ka na sa pagsasalaysay ng mga kwento ng kakulangan. Titigil ka sa pag-identify sa mga kabiguan sa nakaraan. Titigil ka sa pagtakip sa likod ng mga palusot. Hindi ka biktima ng buhay. Ikaw ay tagalikha ng iyong realidad. At kapag naintindihan mo ito ng malalim, wala nang magiging katulad ng dati. Titignan mo ang mundo gamit ang bagong mga mata. Makikita mo ang mga pagkakataon na dati ay tanging problema lang ang nakikita mo. Mararamdaman mo ang bagong magnetismo.
Ang mga tao ay magsisimulang lumapit. At ang pera, magsisimula itong dumating sa mga hindi inaasahang paraan. Dahil laging available ang pera. Ikaw lang ang hindi nakalinya sa tamang frequency para tanggapin ito. Kaya, kung nais mong baguhin ang iyong kita, magsimula sa ugat. Magsimula sa isipan. Ang bagong buhay na nais mo ay umiiral na. Ngunit tanging isang bagong bersyon mo ang makakapasok dito. At ang bersyon na yon ay malapit ng ipanganak. Ang pera na nais mo ay hindi nasa labas, nandyan ito sa loob mo, sa paraan ng iyong pag-isip, nararamdaman, at pagkilos. Hindi ito tungkol sa labis na pagsusumikap o tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong mentalidad, ang iyong vibration, at pagkatapos ay ang iyong realidad. Ngayon na naintindihan mo na ito, huwag ka nang tumigil dito. Ang susunod na video na lilitaw sa iyong screen ay dadalhin ka pa ng mas malalim sa landas na ito. Dito, tataas ka pa ng isang hakbang sa iyong pag-unlad ng karunungan at magiging hindi bababa sa 1% na mas mabuti kaysa ngayon, at ang 1% na iyon ay maaaring eksaktong iyon ang kulang para buksan ang susi ng iyong buhay. Maraming salamat sa pagiging kasama ko. Hinihintay kita sa susunod na video. Magpatuloy tayo sa paglalakbay na ito ng magkasama.